So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys, kahit nga din po, itong si Bong Revilla ay nagsalita na nga rin po dito sa isinasagawang Senate hearing about nga po sa issue ng PDEA leaks ni Senator Bato de la Rosa, at meron siyang nahalata. Ano yung nahalata niya, Mima? Na parang ginagatasan daw po ni Senator Bato de la Rosa at naaamoy niya na itong PDEA leaks na isinumite sa Senate hearing na yan ay parang parte po ng destabilization effort para po kay PBBM, which is talagang tumpak ka doon. Tumpak doon si Bong Revilla. Yun naman talaga yung main objective nila, to demonize the character of the president. Character assassination ang kanilang ginagawa. Diba? Anyway guys, ito yung video, panoodin muna natin. Ganito rin ang apela ni Senator Ramon Bong Revilla na nagsabing hindi malayong mabahira ng politika ang issue. Kung wala naman anyang matibay na ebidensya, dapat nang itigil ang pag-ungkat sa issue dahil ang inaakusahan ay ang pinakamataas na pinuno ng bansa. Hindi kasi anya malayong magamit rin ang issue sa mga kaso ng destabilisasyon. Kung wala naman sapat na ebidensya, I think we should kumbaga isara na natin yung hearing, no? At sana dahil pagka nagpatuloy ang ganyan, it's not good for our economy. Ang maapektuhan diyan ay ang ating bansa. Tayong lahat po ay nakasakay sa iisang bangka. Pagka lumubog yan, lubog tayo lahat. So gusto nyo bang bumagsak ang piso? Gusto nyo bang bumagsak ang ating ekonomiya? Maghirap na naman ang ating bansa? Wag naman. O diba? Ang dami na talaga guys, House of Representative, mga congressman, even mga senator. Ang dami nang nakapansin na mukhang ginagatasan nga guys ni Senator Bato de la Rosa itong hearing na to. Obvious naman guys na mayroong lutuan. Ang lutong nga Tingnan nyo yung kanyang sinabi. Diba, post to ni Bato de la Rosa. At itong post na to, kuha ito guys sa mga sinabi galing mismo sa bibig ni Senator Bato de la Rosa. Ano yung sabi niya? As far as PDEA is concerned, wala talaga yung document na yan. Hindi makita dahil dinukot na nga sa file. Tinanggal, pero kung sasabihin ninyo na hindi authentic, I bet my life, masasabi ko na authentic yan. See? Gatas na gatas, guys. 'Di ba? Kasi unang-una pwede mong sabihin na totoo yung papel. Pero hindi mo pwedeng sabihin na totoo yung nakasulat sa dokumento. Pero ang sinasabi kasi dito, guys, ni Senator Bato de la Rosa, na totoo yung file. Na totoo yung PDEA document na yan na tinanggal nga lang daw po. Authentic daw po yan. So, meaning to say, naniniwala siya sa PDEA document, meaning to say, yung nakalagay doon, di ba, na iimbestigahan daw itong si PBBM, may surveillance daw, kasi nga, nagdudroga doon sa Rockwell kasama ni Maricel Soriano, meaning to say, naniniwala siya na sumisinghot ng white powdery substance itong si PBBM. See? Di ba? Halatang mayroong paggagatas doon. Masyado namang obvious yan ba to? Diba? And alam naman talaga natin na scripted itong si Morales dahil first things first. Ano yung credibility ng taong yan? Diba? Hindi niya nga kayang banggitin yung pangalan ng kanyang informant. Kung babae or lalaki, hindi niya nga din kayang banggitin ng gender. Diba? At ang malala pa dito guys, every time na tinatanong siya na bakit ka na-dismiss bilang kawani ng gobyerno, ang lagi niya sinasagot, abay yun nga po ang hindi ko alam. Tapos guys, nanaliksik tayo. Di ba nagkaroon tayo ng background research dito kay Morales? Buti na lang nag-tweet itong si Ping kahapon. O sa mga hindi nakakaalam guys, fresh from my new channel, ito yung tweet ni Ping na ang sabi niya, of course not true. In the factual, the late former ISAF Chief Victor Corpus, who was the central figure in all fabricated illegal drugs accusation against me after I won my first term as senator in 2001. I had already apologized for his action after admitting his
indiscretion. Likewise, ex-PGMA had acknowledged in her published book that she'd been by a known scammer alias Ador Mawanay. This Morales, ito guys this Morales, whoever he is and whatever his motivation was that time, having met Mawanay and Rosebud and Witness Protection Program, jumped into the fray and made similar accusation in copy-paste fashion. So ganito guys yung kwento sa mga hindi nakakaalam. Tinagpo itong si Ping Lacson about sa isang article, which is itong article na to guys na inaakusahan ng isang pulis itong si Ping Lacson na involved nga po sa droga. So balikan lang natin yung mga history kahapon na mga inilahad natin, which is ito nga po yun guys. A police officer links Lacson to drugs. Sino yung police officer na yan? Si Jonathan Morales. Inakusahan niya, bigla lang siyang sumulpot guys, at inakusahan niya na siya yung witness guys na involved nga po itong si Ping Lacson sa illegal drugs activities. At guys, tingnan nyo same script lang din yung kanyang laging sinasabi. Nakikita nyo yan? I now fear for my life, but I stand by my affidavit that Lacson was involved in illegal drug activities. At sinabi niya din yan sa hearing, di ba to, na nanganganib ang aking buhay. Kung guys, 2002, nanganib na yung kanyang buhay, putang ina, ba't buhay pa yan? Tapos ano yung sabi niya na siya daw yung nagde-deliver ng white powdery substance. Diba? Gets nyo guys yung punto? Same script, yung kanyang inilalatag ngayon doon sa Senate hearing ni Senator Bato de la Rosa na siya daw po guys ang drug courier ng shabu, ng mga white powdery substance ni Ping Lacson. Pero ano guys yung pinaka-moral lesson dito? Na itong si Morales, gawain niya na talaga ang magsinungaling. 'Di ba? Kasi paano ko nasabing sinungaling? Case closed na to, guys. At yung Victor Buds, pati Victor Corpus at yung Rosebud na yan, itong si Victor Corpus bago pumanaw, humingi siya ng tawad dito kay Ping Lacson at inamin niya na siya ay nagsinungaling sa kanyang mga statement noon. Kasi guys, sa totoo lang, itong si Ping Lacson, mayroong isang maliit na babae na galit sa ating PNP chief. Alam nyo na yun, na-mention niya na nga, PGMA, basta yun na yun, Arroyo yung pilido. Diba si Arroyo, balak niyang ipakulong, allegedly, kuno, itong si Ping Lacson. Ang ginawa ni Ping, lumabas ng bansa. Pero yung totoong script ni Ping dito, nagpakita lang siya sa CCTV, pero dito talaga siya nagtago sa Pilipinas. Ang ginawa niya, after ng panunungkulan ni Gloria Macapagal Arroyo, lumabas siya. And wala pang internet doon. Buti na lang, itong Philippine Star, masinop sa pagsusulat. Buti na lang, naalala pa, meron tayong meron tayong article 2002 nga ito, guys. Hindi pa nga ako buhay nung January 31 na yan. Di ba, kung hindi dahil lang sa sa tweet ni Ping, hindi ko to hindi ko ma-recognize itong background history ni Jonathan Morales. Yun pala yung ginawa niyang kabalbalan noon. Di ba? And then, sa mga hindi nakakalam guys, diba, itong si GMA, urat na urat nga dito kay balak niyang ipakulong. So, ginawan nila ng sadamakmak na issue hanggang mayroong pong dalawang pangalan na lumabas na inaakusahan na itong si Ping Lacson daw po ay involved sa money laundering at sa narco trafficking. So, yung nag-accuse dito habang dinidinig yung Senate hearing na yun, si Rosebud at itong si Victor Corpus. Which is itong si Victor Corpus, inakusahan nga nila, di ba, na itong si Ping involved sa narco trafficking at money laundering. So, sino yung witness? Kasi di ba may accusation, dapat mayroong witness. Ang witness nila, bigla na lang daw pong sumulpot itong si Morales. So, ano yung background history ni Morales? Sinungaling. Kaya nga nasabi natin witness for hired, di ba? And yung same script na sinabi niya, sinasabi niya din dito kay PBBM ngayon, na itataya ko yung buhay ko, pamilya ko, nawalan ako ng trabaho, ganyan-ganyan. Diba? So, kung panahon ng 2001, hindi lang natin sure na baka isa, diba, speculation lang natin to, hindi natin kinukumpirma na itong si GMA ang nagpalakad dito kay Morales at kay Victor Buds, Victor Corpus at Rosebud, maybe ni-recommend ni GMA
Itong si Morales magaling to, dito kila Duterte. Diba? At saka ano yung sabi ni Duterte, hindi niya daw kilala si Morales, pero pinakita ko sa inyo na meron tayong picture ni video ni Morales kasama si Duterte. At ano din yung sabi ni Duterte kay Peter Lim noon, hindi niya kilala sa Peter Lim, pero matalik pala silang mag-best friend. Diba? Tingnan nyo yung script nila. So ito nga Senate hearing ni Senator Bato de la Rosa ay gatas na gatas nga. Ang tanong dito, magkano? Magkano ang ibinayad ninyo kay Morales? Magkano yung effort nyo dito kay Morales? Yan yung pinaka-question natin dito. 'Di ba? Magkano din ba to? Magkano din ba to? Yung drama ninyo ni Maharlika, magkano yung bayad dyan? 'Di ba? Eh kung gusto mong paatinin itong si Maharlika dito sa Pilipinas, bakit hindi mo pinursue sa second hearing mo na bibigyan mo siya ng warrant of arrest or isasabpina mo? Hindi mo ginawa. Bakit hindi mo ginawa? Kasi nga, parte kayo ng script nyo. Kasi itong Senate hearing na to, yung PDEA leaks na to, it is about demolition, black propaganda, character assassination to the president. 'Di ba? Nagigets nyo naman ata guys ako, no? Kaya madaming mga senator, lawmakers ang nakapansin na itong Senate hearing ni Senator Bato de la Rosa ay gatas na gatas. At kitang-kita, obvious naman. Dahil in the first place, hindi totoo yung dokumento. Pinatulan ni Bato, tapos yung title, PDEA leaks, na sino daw yung nag-leak. Pero yung motivation doon, pinapalabas nila na addict nga itong si PBBM. That's all. Checkmate na kayo. 'Di ba? Ginagago nyo pa kami. So sa mga hindi nakakaalam, sa kwento ni Ping Lacson, browse nyo na lang yung YouTube ko. Siguro, after nitong itong upload na to, bago itong upload na to, mayroong mga video doon, panoodin nyo na lang. And kung paano na i-connect natin si GMA, nandun din yung video ko, panoodin nyo na lang. Yung mga 20 minutes video. Kasi ako guys, hindi talaga ako nagbe-video, nagbablog ng mga umaabot ng 11 minutes. Kasi nga, vlog lang nga po yung akin. So, yung vlog ko is para po sa mga OFW, sa mga taong gustong direct to the point. Yun po guys yung vlog ko. Hindi ko din kayang mag-live ng 1 hour kasi na yung boses ko. Pero ang punto ko dito guys is pang madalian lang to. So sa mga gusto agad malaman yung katotohanan, nandito na agad. 12 minutes lang, alam nyo na agad yung buong kwento. 'Di ba? So parang tayo dito, tawag dito, buod. Tayo yung bumubuod ng istorya. 'Di ba? Pero may ebidensya naman akong pinapakita sa inyo, right? Anyway, yun lamang ho guys, at that's me again, si Mima Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.